Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, from Tanim Bala, ngayon naman, punit passport na naman yung bagong modus sa mga airport. This has been circulating online. And I guess it's time to post this for awareness kasi dumadami na din ang nabibiktima. Pag-usapan natin. Details coming right. Nakikita ko ito circulating online. Akala ko fake. Kasi nga, parang imposible naman na ginagawa ito sa ating mga paliparan. But, it's actually legit. May mga kababayan tayong nabiktima. Unang-una, yung pinakauna talaga na nag-post is he was coming from Davao, going up to Manila for his international flight. Yung pangalawa talaga, nag-video si ate about her experience. Ito naman galing Butuan. Ito yung punit passport. Alam mo naman natin na napaka-importanteng dokumento ang ating mga pasaporte kapag tayo ay bumabiyahe internationally. Hindi ito pwedeng mabasa, hindi ito pwedeng matupi, hindi ito pwedeng malagyan man lang ng konting ink or yung sa ballpen ba, especially kung napupunit. Kasi this will be considered tempered, invalid yung passport niyo. And unfortunately, this has been going on lately. Gaya nga ng sabi ko, nakikita ko na ito online. And I decided to post this for awareness sa ating mga kababayan. Baka may magsabi na naman dyan na nananakot na naman tayo. Hindi. Hindi po ito pananakot. This is for you to be aware. Heads up sa inyo na alam ninyo na may nangyayaring ganito sa ating mga paliparan. Kawawa yung ating mga kababayan kasi hindi ka talaga makakalipad kung punit yung passport ninyo. She did not say if it has money involved na palilipa rin siya with this amount kasi imposible naman yun. Kasi nga, when you are traveling internationally, dapat pristine yung pasaporte mo. Walang yupi, walang dumi, walang drawing ba dyan, lalong-lalo na walang punit. Kasi nga, magiging invalid. At ito yung nangyayari sa dalawa nating kabayan. First is from Davao. Ito yung naging scenario niya. For awareness to all travelers, sabi niya, I was thinking about whether to post this or not, but I have to share my worst experience here at our airport in the Philippines. This is the reason why I couldn't board or check in with the airline because there was a tear, yung punit ba, on the upper right hand side of my passport. So, tingnan nyo yung picture. Ito yung punit ng kanyang pasaporte. I wondered why there was a tear. My passport was fine at Davao Airport. I just paid for something for a while. Then when I came back, I was shocked that they said we couldn't leave because my passport was torn. Kasi nga, gaya ng sabi ko, if your passport is dirty, folded, worst, eto may punit, magiging invalid talaga yung mga pasaporte ninyo. I wondered why there was a tear on that page. I don't know what happened while they had my passport while I paid for something. It's alarming because there's 3 of us couldn't leave on a group tour internationally. Same case, the passport was torn. This is really ridiculous. Alam mo yon, nakaka-bad trip. 3 pa talaga sila na napunit. Mas katanggap-tanggap pa kung isa lang sa kanila yung napunit yung passport. 3 talaga silang pinunitan ng passport. Hindi ko alam kung anong trip ng mga airport staff. Bakit ginagawa nila ito? Kasi, I don't know if they can do any extortion with these cases. Kasi, gaya nga sabi ko, hindi naman sila makakaalis kahit magbayad sila. Kasi nga, invalid na yung mga passport.
Eh, eto talaga, may group tour sila international. Eto yung tinitira nila eh. From domestic, okay ka naman. When you went through the international protocol or international process, dun ka na magkakaproblema. Be careful who you give your passport to, especially at the airport. Before you give it to them for checking, show that there is nothing wrong or torn in your passports. Do not leave your passports unattended. If you owe anything, pay it immediately so you don't leave your passports with them. So talagang nakakabahala ang pangyayaring ito at ito naman yung kwento ng isang kababayan natin from Butuan. Nag-video talaga siya about her experience. Same case pa rin yung pagpunit ng passport. Hello! So, I'm making this video to raise an awareness sa nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock a.m., nag-check-in kami. And while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbigay sa akin ng passport ko and the boarding pass, wala pang, napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na merong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako, sobrang lapit lang, wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Ako gano'n sa kanila. So, ayun, hinawakan nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager kung anong pwede nilang gawin. Sabi ko kasi, makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo. Wala naman pong issue itong nangyari. Ang pulis nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20 nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar, dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay, sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport yung ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan at pumayag sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report? Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan pa lang ginawa na yon. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So may timestamp ako sa nangyari. And sabi nila sa akin dito is hope for the best na hindi naman siya maging issue. And hayaan ako sa immigration na lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So ngayon ang
masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is, yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yon. And nakasama ako dun sa modus na yon. Hindi ko alam bakit, talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na tong ganitong klaseng modus. And sana maayos to ng government natin dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawan to ng paraan ng mga taong ng kinaawukulan. So, yun lang po. So nakakalungkot at nakakabahala kasi ang dami na nating kababayan ang nag-aalala about tanimbala. Ngayon, eto na naman, panibago, punit passport. Eto talaga yung mas malala. Kasi yung sa tanimbala, makakaalis ka pa rin pero nga magbabayad ka kung kailangan talaga or kung hindi ka mag-iskandalo doon na wala ka naman talagang dinilang bala kasi sino ba namang baliw ang magdadala ng bala sa airport. But this one is worse. Kasi hindi ka talaga makakaalis. Kasi punit yung passport mo. Ito yung pinakamalalang nangyayari ngayon sa travel industry. So, etong dalawa nating kabayan ang nakaranas. What we can do to avoid this? For me, ang gagawin ko, i-video ko talaga yung pasaporte ko. For example, hinihingi nila, may I have your passport for your check-in, for immigration and stuff. I will video it in front of them. Yung makikita talaga nila na binivideo mo yung pasaporte mo, kahit page by page mo pa yung videohin, para alam nila na aware ka kung ano namang modus yung ginagawa nila sa ating mga paliparan. At makikita nila na nagbi-video ka, medyo mag-aalanganin yan. Kasi naman, when you handed your passports to them, na okay naman, pagbalik, may punit, may resibo ka. Na okay naman yan before I handed it to you. Tapos pagbalik, may punit na. Malala talaga yung may punit kasi nga, magiging invalid yung pasaporte mo. Hindi ka na pwede makakabiyahin yan. Kailangan mong kumuha ng bago kasi nga, bawal na bawal yung may punit sa pasaporte. Kahit nga konting tupi lang, or dumi, or yung may konting sulat, hindi nga yun pwede. Yung pinaka-allowed lang na sulat doon is yung perma mo. Pero kung ganyan, napaka-delikado ng bagong modus na ito kung ito na naman yung galawan nila sa ating palaparan. So, again, kabayan, this is for awareness para alam ninyo kung ano ang nangyayari sa ating mga paliparan, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang bumabiyahe internationally. Be aware sa mga pangyayaring ito. Be very mindful. Dapat mas wais tayo dito sa mga taong gumagawa nito. Dapat ma-outsmart natin sila sa kanilang mga modus sa airport. I know, dapat hindi nga ito dapat nangyayari, that we should travel smoothly, hassle-free, pero kung eto na naman ang kalakaran sa ating mga paliparan, mag-ingat-ingat po tayo. Again, this is not to scare everybody, but this is an awareness na alam ninyo na may ganyan na namang mga pangyayari sa ating mga paliparan. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Intern Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.